Talaga. Thank you, Tol. Alamar ka namin dyan. Grupog na natin. Hugas na nga tayo ng Starts pinggan. this Sunday, 8:30 p.m. Get a game. Pangata. on TV. Kere! Kere! Maya-maya maligo ka na ha! Hindi ko muna off ang TV. Manood pa ako mamaya. Hugas na tayo ng pinggan. Kailangan ko sa sahig maghugas dahil wala pa akong lababo. Hindi pa napagawa yung lababo ko. Hindi pa tapos yung bahay. Pero yung sa taas, steel deck yan. Galing sa BPI na pera. Binigyan tayo ng BPI ng money. Hala ka, ano to? Langgam. Nagalit si Anis. Ang daming langgam na pula. Sana magkaroon ako ng money. Pag malaki na yung paggawa ko yung namin, lababo. Tsaka gripo. Maghugas tayo ng pinggan. Yan yung mukha ko. Hugas tayo ng pinggan. Hugas.
Diba kahit ano na lang isinumpa nila sa akin pag nakabalulon yung buhok ko sa likod. Ibig sabihin na pa ano yung binaano ko yung mga may ano dyan eh. May sinumpa sila sa akin. So dati pa talaga ako na talaga naghuhugas ng pinggan. Yung anak ko, pag nautusan ko, ako lang din ang sumusunod. Dito sa Ilagan Isabela, yung mga nilalang doble yung body. Yung isang nilalang na katawan, yun ang nagnanakaw ng pera. Charot. Wala, may ginagawa ako. Sila angkin sa trabaho ko. Ang ganda ko talaga sa sana. So, sabi ko sa'yo, open-minded kayo sa lahat ng sinasabi ko. Malawak ang pag-iisip. Always open yung utak sa pag-intindi. Ilangay ko na nga yung buhok ko. Alam mo, sa Manila ako dati nanirahan. Hindi ko in-expect na mapunta ako sa isang lugar na isa din palang isinumpang lugar. Yun ang buong katotohanan. So, kung makapunta ka sa isang lugar na isinumpa, ikaw na ang pinakamakapangyarihang tao. Like me. Kung kinaya mo. Pero hindi eh. Sa Manila pa lang tinitingala na ako, or sa bata pa lang ako, tinitingala na ako. Or maraming nagkakagusto sa akin. Marami akong kaibigan.
Sa Manila pa lang ako, 2022. Or 2020. 2023. Bago ko i-transfer dito yung mga anak ko, naranasan ko na yung sobrang sakit ng ulo ko. So, sa naglagay ng device sa ulo ko or something, kung anong nilagay sa ulo ko, ginawa akong business everyday or 24 hours buong buhay ko. So, kailangan ko na ng money ko. Dahil hindi maging ganun yung ulo ko kung wala kayong nilagay. So, kahit katawang nila lang kayo, kinuha nyo habang tulog at nilagyan ng device yung ulo ko o something na ano. So, kailangan na ng money ng mga anak ko. Sobrang dami na kailangan. Huwag nyo kong gawing business o kabuhayan para kayo titingalain ng lahat. Yumaman kayo para lang yumaman kayo dahil sa akin. So, ano gagawin natin? Mabubuhay ba kayo sa pera ko o ikakamatay mo? So, ito naka-live ako ngayon. Tulungan nyo akong parusahan yung naglagay sa device ng ulo ko or something na ginawa akong business nila para sila yumaman. Para sila magkakapera. Hindi para ako ay protektahan dahil tulog man ako o gising. Sobrang daming paghihirap, parusa. Sobrang daming trahedya nangyari sa buhay ko at ako mismo ang kinakaya namin lahat ng mga anak ko. Please, kailangan ko yung tulong nyo. Na kailangan ko makuha yung pera ko. Na kailangan nilang ibigay sa akin. Dahil kailangan yun ng 3 anak ko at ng pamilya ko. Dahil wala akong trabaho, andito lang ako sa loob ng bahay. Nag-asikaso sa mga anak ko. Makangailangan ng mga anak ko. Full-time mommy o full-time nanay sa 3 kong anak. At yung 2 kong anak na lalaki ay hindi nakapasok sa school. Andito lang sa bahay. October 5, magla-live ako about sa self ko. So now, kailangan ko yung tulong nyo. Na kailangan na nilang iabot sa akin yung pinaghirapan ko.